As a matter of fact, this is the truth. Mr. Bishop, makinig ka. Makinig ka sa akin dahil dito mo lang maririnig yan. At hindi ako titiklop dahil lang sa pinatitiklop mo kaming lahat. As a matter of fact, ginawa nyo yan para kumuha kayo ng soundbites at ilantaran sa mga social media at saka sa media na kami ay tumitiklop at walang paninindigan. Nagkakamali ka. Nagkakamali ka. Oo, yung mga yan, because they're professionals, they have to leave. Pero may mga tao pang papalag sa inyo. And ako po isa dun. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka man sa hindi, pinag-isipan ko na mabuti ito. And I will rebuke you because you are a bishop. You are a brother in Christ. Ito lang, kasimple. We have different denomination. We're both non-Catholics. I'm not saying we're perfect. We're not supposed to be perfect. Because if we're perfect, nasa langit na tayong lahat ngayon. We're not perfect. We're saved by grace. We're sinners saved by grace. I understand that. I'm not perfect too. I have many flaws in my life. But I am just, quote-unquote, part of the congregation. But you are a bishop. You are a leader of a church. Meaning, much is expected from you. That's biblical. Basahan ko kayo ha. Baka akala ninyo nagbibiro ako dito ha. 1 Timothy chapter 3 verse 2. Para lang alam mo, bishop, papaalala ko lang sa'yo. A bishop then must be blameless. Hindi po ako nagsabi niyan. Ito po ay Biblia, God's breath. Ibig sabihin, inspired by God. Ibig sabihin, galing na ito mismo sa bibig ng Panginoon. A bishop then must be blameless. The husband of one wife, I don't know, siguro naman. Vigilant, sober, or good behavior. Given to hospitality and up to teach. Tanungin ko kayo, are you like that? Mga kababayan, kayo ang tanungin ko. Si Bishop Abante ba ay blameless, vigilant, sober, of good behavior? Sa ibang translation, King James po yan ha. Sa ibang translation po, ito ang sabi, 1 Timothy 3 verse 2. So a church leader, which is you are the leader of your church, must be a man whose life is above reproach. Antindi po nun. He must be faithful to his wife. I hope. He must exercise self-control. Look at your behavior, sir. Do you think you are pursuing self-control? Did you act as a self-controlled man? Live wisely and have a good reputation. Sir, ano reputasyon ninyo? Sige, tanong ko kayo, ano ang reputasyon ninyo bilang congressman? Kayo ang congressman na mayaman. Kayo ang congressman na maluho. Hindi ako nag-ano yan ha. Kayo ang mismo nagpo-post ng mga property ninyo. He must enjoy having guests in his home and he must be able to teach. Yan ang church leader. Ngayon, I will point to you one of your sin. Ha? Ito. Matthew 5 verse 22. But I say, if you are even angry with someone, ito if you are angry with someone, you are subject to judgment. If you call someone an idiot, sa Tagalog, tanga, you are in danger of being brought before the court. And if you curse someone, tulad na rin nung sinasabi mo na hindi naman mura na mo, you are in danger of fires of hell. Tanungin ko kayo, sir. Did you call MJ tanga
Even if, sabihin ni Paduano, we strike that. Yes, you strike that in your court. You strike that in Congress. Pero nasabi mo na yan sa kapwa. Nasabi mo na yan. Diyan ho, nakatala na ho sa libro ng Panginoon that you called someone an idiot. So, anong klase kang bishop? Tanungin kita, ako, sabi mo, bakit ikaw, banat ba? Nagsasabi ka rin naman na tanga. Yes, I understand. Nagkakamali ako, di ba? Kaya nga minsan, nagsosorry ako eh. O madalas, nagsosorry ako pag nagmumura ako eh. Kasi nga, alam ko, medyo masama ho yun, di ba? Sabi nga ng Biblia, same mouth that worship God, ganun ang profanity na nanggagaling sa bibig. Naintindihan ko, kaya nag-ano ako. Pero don't ever forget na itong taong ito ay hindi lamang ordinary Christian o kuno, but there's no ordinary Christian, just to theologically correct. Pero ito ho kasi meron nung bili ng Panginoon eh. Ano ho? Bishop must be above reproach. Bishop must be blameless. Kasi you are the walking Bible. People are not reading the Bible, but they are reading the leaders who speak to them about the Bible. You are their gospel, and yet you're like that? Shame on you, Bishop. Ngayon, kung magagalit ka sa akin, bahala ka. It's your right na magalit sa akin. Pero it's also my right to rebuke you as a brother in Christ. Mali ka, sir. And sana, tanggapin mo yan. As a Christian, accept it. You are wrong. Huwag kang magtago sa palda mo dyan sa Congress. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing ano siya, wala ko ini-imply na ano siya. Ibig ko sabihin, huwag kang magtago dyan sa loob ng Congress. Again, more than anything else, congressman is just your job. But your entire calling is a bishop, minister of the gospel of Christ. Ganyan ka? Ganyan ba ang pagtuturo mo sa... No wonder, ganyan kalaki yung congregation mo eh. Kasi ganyan ang asal mo. What kind of bishop are you? Yan ang tanong ko eh. Diba ho? Anong klase kang bishop? Hindi ho tama yan, sir. Sa totoo lang. Mag-repent ka. Not to me. Hindi ko hihingi ng apology mo. You repent to God. Kasi mali yan, sir. I rebuke you. Kaya nga, di ba, meron nga tayong sinasabi. Si Pablo, naintindihan niya yan eh. Si Pablo, naintindihan niya yan eh. Tandaan niyo, ito sinabi kong kanina, yung 1 Timothy chapter 3 verse 2. Si Pablo ho yan, nagsasabi kay Timothy. Kasi si Pablo, nakulong siya eh. So binibilinan niya si Timothy na kanyang disciple doon sa church na pupuntahan nila na ito dapat ikaw, ganito ka dapat. Ikaw ang mag-set ng example. Beyond above reproach. Yun ang sinabi ni Pablo kay Timothy, bilin niya yun. Alam mo paano pa ang bilin ni Pablo? 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Ano yun? Imitate me as I imitate Christ. Ganong katindi yun, Brad. Hindi idolism yan. Imitate me as I imitate Christ. Can you say that now? Can you say that now? Doon sa mga unbeliever? Imitate me. I say stupid to people. Hindi ho. Kayo ang nagiging stumbling block ng gospel. Mantakin mo, isa kang bishop, tatawagin mo yung isang babae ng stupid. I know you're mad. But remember, much is expected from you. You are a minister of the gospel. Don't ever forget that. Masyado kang naging congressman. Nakalimutan mo na yung tunay mong calling sa buhay. Unless, mali yung paniniwala mo. Diba? Banat, ano yun? May demonyo bumubulong. Sabi yung demonyo, anong karapatan mo?
Anong karapatan mo na i-rebuke si Abante? Alam mo, ang karapatan ko nasa Biblia din po, Galatians 6 verse 1. Sige. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. No. Nauna-una dito, if anyone, may sinabi ba ditong kailangan yung kalibel mo lang ang i-rebuke mo? Hindi oh. If anyone, when you say anyone, lahat ba? Lahat. Oh. Ngayon, sasabihin mo, oh, you are just rebuking si MJ. Ano sabi dito? If you rebuke a person as a bishop, as a minister of the gospel, dapat with gentleness, a spirit of gentleness. Nakalagay po dyan, Galatians 6 verse 1. Magbasa ka. Sir, nakakalimutan nyo na ata ang Biblia. Diba? Nakalimutan nyo na po ba yan? Oh. Kahit sa Titus 1 verse 9, he must hold firm to the trustworthy word as taught so that he may able to give instruction in sound doctrine. Kailangan ibuhay mo muna bago kapag makapag-rebuke. Di ba ho? He must hold firm to the trustworthy word. Kailangan nandito na sa puso mo yun. No. Eto ha, baka sabihin nung iba dyan hindi pa pwedeng i-rebuke. Alam nyo, basahin nyo Galatians 2 verse 11 to 14. Si Paul mismo ni-rebuke niya Peter publicly. When Peter was acting hypocritical. Ganun po. Kaya I'm rebuking Bishop Abante right now. You are no longer living your calling, sir, congressman, especially bishop. You have accountability not just to your boss in Congress, but your accountability first and foremost, because you are called to be the minister of the gospel, is kay God, kay Christ. Sir, pasensya na ha. Sorry. I will say sorry now because I hurt your feelings. Sorry na nanggagaling sa isang banat ba ang pagre-rebuke sa'yo bilang isang bishop. Pero sir, I cannot. Hindi ko kayang tiisin. Nakikita kayo ng ganyan. Dahil bishop pa naman kayo. As a matter of fact, I respected you before. Don't ever forget that. You are part of Yorme's team before. And I respected you so much because you are a bishop. Pero nung nakita ko to, nawala ako ng galang sa inyo, sir. Nawalan po ako talaga ng galang. Mahal ko kayo kaya ako ginagawa ito. Hindi ko to ginagawa dahil para lang ipahiya kayo. I'm doing this publicly because you committed the sin publicly. And now, I'm rebuking you publicly dahil public nyo ginawa yan. Sana you would repent to God, not to me. I will not ask for your apology. Kay God kayo mag-apologize. Mali, sir. And kung pwede, mag-apologize kayo dun sa babae. Nabastos nyo, sir. Dinurog nyo. And yet, you are happy to call yourself bishop. Anong nalang sasabihin ng kongregasyon nyo? Ay, ganito pala yung pastor namin. Ganito pala yung aming bishop. Sige nga ho, sir. Sige, sabihin nyo sa akin ngayon, with all honesty in your heart, tama yung ginawa ko. Ulitin ko uli. Sige nga, sir. When you pray, can you say that? Lord, tama yung ginawa ko. Sinabihan kong tanga. Yung isang, assuming na natin ha, hindi siya pareho natin ng paniniwala. So, ibig sabihin, sir, magiging stumbling block pa kayo ng mga non-believers ng paniniwala natin. Sa totoo lang, minsan napapaisip na ako eh. Minsan kine-question ko. But I have no authority to do that. Only you and God can understand kung talaga bang Christian ka o hindi. Wala tayong karapatan na questionin ang bawat isa. Kung isang tao ba'y mananampalataya o hindi. Kasi it's a relationship. It's between you and God. But sometimes napapaisip ako ng ganun.
Pero binabawi ko naman sa isipan ko. Kaya sir, sana lang. Wag nang ganyan. Hindi tama yan eh. Aside from you are supposed to be a public servant of our country. Pero ganyan ang asal mo. So much more. Ikaw ay isang minister of the gospel. You know that, sir. You know that. Alam mo sa puso mo yan. Wag mong sir, wag mong i-reject. Alam mo sa puso mo yan na nakadisappoint ka. Mantakin mo, kababaeng tao, umiiyak na, tawagin mo pang tanga. Okay lang sir kung sasabihin nila, kayo rin naman tumatawag. Ako, hindi ko siya tinawag pero kayo rin naman. As far as I remember, I cannot recall. Okay, kung meron man kayo nakitang video, siguro nakakalimutan ko lang. Pero sa totoo lang, I cannot understand bakit ganun. Isa kang public official, sasabihan mo yung nagbibigay ng kapangyarihan sa'yo ayon sa ating konstitusyon ng tanga. Pati kayo mga vloggers, mga followers nyo, tanga. Sir, hindi lang isa lang ang sinabihan yung tanga. Pati yung mga mamamayang Pilipino, sinabihan yung tanga. Pati lahat na lang, nilahat yun na vloggers. Kung sabihin ko kaya kayong mga congressman ay magnanakaw, di ba magagalit ka? Kasi sabi nyo, wag nyo lahatin. Wag nyo i-generalize. Ikaw nga generalize mo na yung lahat kaming vloggers tanga. You want us na hindi i-generalize yung mga statement na mga congressman magnanakaw, mga congressman corrupt. Ayaw nyo yun, di ba? You don't like it. But you're doing it. Sinabihan mo mga vloggers tanga. Why are you generalizing it? Yung mga tanso lang ang tanga. Hindi, totoo naman talaga kasi. Kaya lang yung mga diba? Sana lang maintindihan nyo. Etong aking pag-vlog ngayon, hindi po ito ordinary vlog na Ito'y talaga, mensahe ko kay Abante. Sir, mali talaga yun. Ako, nasaktan ako para sa mga kasamahan ko dyan. Alam mo, kaya lang naman nag-sorry ang mga yan dahil natatakot lang na i-contempt ninyo. Pero kung sa labas tayo nag-usap-usap, naku po, yung wala kayong kapangyarihan mag-contempt, naku po sir, hindi magsosorry yan, maniwala ka sa akin. Kilala ko yung mga yan, mga matatapang na tao yan. Nagkataon lang meron sila kasing binubuhay ng pamilya kaya hindi nila matiis na makontempt. Kaya sana sir, magbago ka na. You have more time to change. You have more time. And lastly, manalangin ka. You pray. You ask the Lord. With sincerity in your heart. You ask the Lord, tama ka ba o mali ka? Hindi ako magsasabi sa'yo. Hayaan mo ng Panginoon ang kumausap sa'yo. Okay? Maraming salamat Bishop Abante. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama po
muli. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesang sigaw, katotohanan ang laban. Sa